Ang mga ilog ay kadalasang iniisip bilang simpleng likas na yaman sa ating planeta. Gayunpaman, ang mga umuugong na tubig na ito na madalas dumadaan sa mga lungsod, kagubatan at bukid ay hindi ganong simple. Sa paglipas ng mga taon, maraming natutuklasan mula sa mga ilog na nagpapakita ng kakaibang bagay na nagbibigay takot. Kaya sa video ito ay pag-uusapan natin ang 10 pinaka-kinatatakutang bagay na natagpuan sa mga ilog. Number 10. Lady of the River Scene. Nakakakita ka na ba ng mukhang nakakatakot na maganda ngunit misteryoso na nananatili sa iyong alaala kahit matagal na? Ganon ang nangyari sa mukha ng babaeng natagpuan mula sa ilog ng Seine noong ika-19 na siglo. Isang batang babae ang natagpuan sa ilog na lumulutang sa tubig na wala ng buhay. Ngunit may kakaiba sa kanyang mukha. Ito'y malumanay na para bang natutulog lamang. Bagamat hindi kilala ang kanyang pagkakakilanlan, napukaw ang atensyon ng karamihan. Sa katunayan, pagkatapos ng pagkakatuklas, isang pathologist ang nag-isip na kakaiba ang kanyang mukha. Kaya't gumagawa siya ng isang molde nito, isang death mask. Ang maskarang ito na nagpapakita ng kanyang maamong mukha at bahagyang nakangiti ay kumalat at naging sikat sa buong mundo. Sa kasalukuyan, makikita mo ang mukha ng babaeng ito sa maraming lugar at kilala bilang Lady of the River Scene. Subalit sa kabila ng kanyang kasikatan ay wala na kahit isa ang nakakakilala sa kanya at ang kanyang kwento ay nananatiling malaking misteryo. Number 9. Matoba River Monster. Sa ilog Matoba matatagpuan ang isang nilalang na tinatawag na Inumamon. Ayon sa mga lokal na alamat, ito ay isang napakalaking ahas. Dinidescribe ito ng mga tao bilang napakahaba, may katawan na kamukha ng espiritu at may ulo na kadalasang iniuugma sa isang alitaptap. Ang pangalan mismo ay nangangahulugang malaking python o malaking ahas sa Lingala, isang lokal na wika sa Congo. Ang nagpapanatili ng alamat na ito ay ang mga ulat na lumalabas sa mahabang panahon. Maraming mga ulat mula sa mga lokal at kahit nasa ilang mga ngalakal na nagsasabing nakakita sila ng nilalang na ito. Dinidescribe ang Inumamon na may habang umaabot mula sa 30 hanggang 50 talampakan na may mga buto sa kanyang likuran. Ito'y kadalasay kulay abo at kayumanggi. May split na dila at maikling mga paa na parang buwaya. Maraming ulat ang nai-record tungkol sa nilalang na ito, ngunit marami pa rin ang misteryo. Sa anumang alamat tulad nito, mayroong maraming pag-aalinlangan. Ito ba ay isang bagong species na hindi pa natutuklasan o isang kaso ng maling pagkakakilanlan kung saan ang kilalang hayop ay napag-alamang isang mythical na nilalang? Number 8. Roman Ghost Town. Isipin mo ang isang nayon na nawawala sa ilalim ng tubig ng halos 2,000 taon at biglang nagbalik. Ito ang eksaktong nangyari sa Espanya, kung saan ang isang matinding tagtuyo ang nagdala sa muling pagkatuklas ng isang Roman ghost village sa ilalim ng Ilog Lima sa Galicia, sa hilagang kanluran ng Espanya. Ang nayong ito na pinaniniwala ang Roman military camp na kilala bilang Aquis Queens ay nawala sa ilalim ng tubig ng Ilog Lima. Maraming siglo na ang nakakalipas. Kung hindi dahil sa matinding tagtuyo, ito ay mananatiling nakatago. Ayon sa paniniwala, noong mga 75 AD, ang nayong ito ay may mahalagang papel sa Roman military strategy. Ang Aquis Queens ay isang siksikang lugar para sa halos 600 na Roman soldiers. May mga barracks, ospital, templo at kahit mga thermal bath. Bukod sa kagandahan ng lugar ay hindi abandona pa rin at nakalubog sa ilalim ng tubig. Ang kamakailang footage ng drone at aerial photographs ang nagpakita ng lawak sa mga labi ng nayon. Ang mga larawan ay nagpapakita ng maayos na istruktura ng bato at kalsada na hindi nagalaw ng libong taon at nakita habang bumababa ang lebel ng tubig. Mula sa isang dating abala at siksikang kaharian ng Roman hanggang sa isang natabunan at kinalimutang pook, ang ghost town ay tunay na isang napakahalagang tuklas. Number 7. Alti Alaha.
Ang Alti Alaha na may palayaw na Alti ay isa sa maraming halimaw na sinasabing naninirahan sa mga ilog, lalo na sa madilim na tubig ng Alamaha River ng Georgia. Ang mga ugat ng Alamaha ay nagmula sa tradisyon ng Mogi at madalas itong ihambing sa buhaya dahil sa itsura nito. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi ito ng lokal na alamat at maraming ulat na mga pagkakakita sa paligid ng Darien at Macintosh County na siyang nagpatibay sa kanyang alamat. Ang mga kwento ay naglalarawan ng isang nilalang na parang ahas na lalo pang nagpapalakas sa paniniwala ng marami sa pag-iral ni Alti. Isa sa mga pinakatanyag na insidente na may kinalaman kay Alti ay nang makita ang bahagi ng labi nito noong 2018 sa isang beach sa Wolf Island. Ito ay nagbigay daan sa malawakang espekulasyon tungkol sa pag-iral ng Alamaha. Gayunpaman, masusing ibinalita na ang natagpuang labi ay nilikha sa mga alagad ng sining na sina Zulu. Sa kasalukuyan, marahil ang pinakakongkretong ebidensya ng pag-iral ni Alti ay ang likhang sining ni Rex Pierce, isang paleo artist. Nilikha niya ang eskultura ng Altamaha na ipinakita sa Darien, Macintosh County Visitor Center. Ang eskultura ay nagsisilbing tangible na representasyon ng nilalang at ang kanyang pag-iral sa lokal na kultura. Number 6. Nile Crocodile in the Seine River. Noong 1984, ang mga manggagawa ng Paris Council ay abala sa mga kanal malapit sa ilog Seine nang mabatid nila ang isang kakaibang pangyayari. Sa kalagitnaan ng lungsod ay nakatira ang isang napakalaking Nile Crocodile na madalas tinatawag na Eleanor. Paano siya napunta roon ay nananatiling isang misteryo. Ngunit iniisip na baka siya isang alagang hayop na lumaki ng sobra. Ito'y nakakalungkot na pangyayari lalo na para sa mga exotic pets. Pagkatapos ay isinagawa ang isang operasyon para iligtas si Eleanor. Si Eleanor ay nahuli at inilipat sa isang parke sa Paris at pagkatapos ay itinakda sa isang aquarium sa Vence, isang bayan sa timog baybayin ng Brittany. Doon, ginawan siya ng habitat na magkatulad sa kanal kung saan siya nakuha, kaya't lumaki si Eleanor sa isang kahangahangang sukat na 8 talampakan at may timbang na 550 pounds. Sa kanyang laki ay tinatayang 40 taong gulang na siya, isang mahabang buhay para sa Nile Crocodile, lalo na sa may kakaibang kasaysayan. Pagkatapos magsara ng aquarium sa Vence noong 2020, inilipat siya sa isang reservation sa Drôme. Ngunit dahilan ng stress mula sa paglipat at kanyang edad, si Eleanor ay pumanaw noong ika-8 ng Hunyo 2021. Number 5. Claudius Head in the Al. Noong 1907, may kakaibang natuklasan ang mga historiador sa Suffolk, England. Isang lokal na batang lalaki habang naglalaro malapit sa ilog Aldi ay natagpuan ng isang bronze head ni Roman Emperor Claudius. Ang artifacts na ito ay nag-uugma sa tahimik na hamlet ng rindam sa mga kwento ng Roman Britain. Natagpuan ng batang lalaki ang ulo sa ilog at dinala ito sa lokal na antiquary. Ang ulo ngayon ay nasa British Museum na may marka ng karahasan na tila'y tinanggal mula sa isang estatwa. Ang pagkatuklas na ito ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa kung paano at bakit ang ulo ay napunta sa ilog Aldi. Iniisip na ang ulo na orihinal na bahagi ng isang estatwa mula sa Temple of Claudius sa Colchester ay ritual na pinugutan at inalay sa isang Celtic river god ng mga tribo noong 61 AD. Ang gawang ito ay isang simbolikong pagtanggi sa pagsasakop ng mga Romano at ang pagbibigay ng kahihiyan sa isang simbolo ng Emperador Claudius na nagsanib puwersa sa Britanya noong 43 AD. Ang ulo ni Claudius mula sa ilog Aldi ay nagpapatunay sa maingay na kasaysayan ng Roman Britain, ang pagtatagpo ng kultura sa pagitan ng mga Romano at ng mga katutubong tribo, at ang mga misteryo ng nakaraan ay nananatili at patuloy na nakakakuha ng atensyon natin ngayon. Number 4. 15,000 bicycles. Dahil sa paglilinis sa Canal Samar sa Paris, ay siyang nagbigay alam sa kanyang mga matagal ng nakatagong sikreto. Dahil sa unang paglilinis mula noong 2001, ipinakita ng proyektong ito ang isang nakakabigla at medyo nakakabahala na tanawin. Libo-libong bisikleta at iba't ibang bagay na nakahimlay sa ilalim ng kanal.
isang gawain na ginagawa upang linisin at alagaan ang makasaysayang waterway na ito na siyang nagbukas pala ng katotohanan kung ano ang iniwan ng 12 taon. Sa mga natuklasang ito, isa sa nakakapansin ay ang maraming bisikleta na tila ba'y sinadyang tinapon sa tubig sa loob ng mga taon. Bagaman maaring mag-iba ang insaktong bilang ang pagkatuklas ng napakaraming bisikleta. At kahit motorbikes ay hindi lamang nagdudulot ng pagkagulat, kundi nagbigay din ng masamang paalala sa mga hamon ng pollution sa tubig. Ang tanawin ng mga bisikleta na nakapila ay nagpapakita ng isang nakakabahalang takbo ng kawalan na pag-aalaga sa kalikasan. Ang pagkatuklas na ito ay naglingkod bilang isang paalala sa mga kahinatnan ng pollution at ang kahalagahan ng responsable na pagtatapon ng basura. Ang pagkaamula ng ganitong malaking dami ng basura kasama ang bisikleta at motorbikes ay may masamang epekto sa buhay ng karagatan at kalidad ng tubig. Number 3. Unexploded World War II Bomb. Isipin mo, naglalakad ka sa tuyong buhangin na malapit sa ilog sa Italia. Marahil ay masayang tinitingnan ang kakaibang tanawin ng ilog na tumatambad sa araw, subalit biglang nadapa ka sa isang bagay na tila'y relic mula sa nakaraan na siyang nagpabago sa iyong tahimik na paglalakad. Ang iyong natagpuan ay hindi lamang karaniwang relic, kundi ito ay isang bomba mula sa World War II. Ito ay hindi eksena mula sa isang pelikula, kundi isang tunay na pangyayari na nangyari sa Italia. Ang pagkatuklas ng isang hindi pa nasabog na bomba mula sa World War II sa isang tuyong ilog sa Italia ay hindi lamang nakakapigil hininga, kundi ang masamang paalala din ng digmaan. Ang bomba na marahil ay nalalabing bahagi ng matinding labanan sa buong Europa mahigit 70 taon na ang nakakaraan. Pero bakit ito nandito? Noong panahon ng digmaan, ang mga ilog at tulay ay kadalasang tinatarget upang sirain ang kilos ng kaaway. Ang bombang ito ay maaring itinapon sa isang malapit na tulay. Number 2. Green Anaconda. Kapag iniisip natin ang nakatira sa ilog, karaniwan ay pumupunta ang ating isipan sa mga isda, marahil sa mga amphibians o kahit ilang hayop sa tubig. Ngunit may isa pang marahil ang mas nakakagulat na naninirahan sa lugar na ito. Ito ay walang iba kundi ang Green Anaconda. Sa masaganang kagubatan ng Amazon Rainforest ay nandito ang Green Anaconda. Isa ito sa pinakamalaking ahas sa buong mundo at kasamang nabubuhay sa ibang predator ng tubig. Kaya bakit sa ilog naninirahan ng dambuhalang ahas na ito? Ang sagot ay matatagpuan sa kanilang kahangahangang adaptation sa pamumuhay ng tubig. Ang mga Green Anaconda ay magaling lumangoy. Ang kanilang mga mata at ilong ay nasa taas ng kanilang ulo, kaya't maaari silang makakakita at huminga habang ang natitirang bahagi ng kanilang katawan ay nakalublob sa tubig. Ang anaconda ay isang pangunahing mangangaso. Sa ilalim ng tubig, ang predator ay naghihintay na lumapit ang biktima gaya ng isda, ibon o kahit ang mga maliliit na mammals na umiinom ng tubig. Subalit sa kabila ng kanilang laki at galing ng anaconda, ay bihira lang itong makikita. Sila ay mahirap makita. Mas gusto nilang manatili na nakatago sa kagubatan at mabundok na halaman sa tabi ng mga ilog. At ang Green Anaconda ay isang halimbawa sa ganitong sitwasyon. Number 1. Red-bellied piranha. Kapag naririnig mo ang salitang piranha, ano ang pumapasok sa iyong isipan? Marahil isang mabangis na isda na may matalim na mga ngipin. Ang imaheng ito na pangunahing makikita sa mga pelikula at media ay pangunahing kaugnay ng isang kilalang species, ang red-bellied piranha. Ito ay tinuturing na isa sa pinakanakakaakit na nilalang na matatagpuan sa ilog at may reputasyon na sumasalubong sa kanila. Ang nilalang na ito ay tinatawag na red-bellied piranha at itinuturing na isa sa pinaka-kinatatakutang nilalang sa Amazon Forest. Sa ilalim ng tubig na ito, isang isda na kinatatakutan ay nananatiling nakatago. Ang red-bellied piranha na may pula sa ilalim ng tiyan at bibig na puno ng matatalim na mga ngipin ay nakakamanghang tingnan. Pero ano ang nagiging sanhi kung bakit sila kinatatakutan? Ito ay dahil sa kanilang reputasyon bilang malupit na predator. Ang mga pelikula at katangiisip na kwento ay naglalarawan sa kanila bilang mga hayop na maaring bagwasak ng laman ng isang nilalang hanggang sa buto na lamang ang matitira. Sa katunayan, ang red-bellied piranha ay isang komplikadong nilalang. Oo, mayroon silang matatalim na mga ngipin at malakas na kagat na maaari silang maging agresibo lalo na kapag gutom. Ngunit sila rin ay mga scavenger na kadalasang kumakain ng mga patay
kaysa sa paghahanap ng malalaking biktima. Ikaw, alin sa mga listahang ito ang pinaka nakakatakot? Comment mo yan sa ibaba ng video at see you next time.